Ayun na. Sorry, hindi ko masyado yung narinig. Napakaingay. Finally, dito na yung Salamat naman. wala na, hindi ko talaga kaya eh. So, may isang official dito ng militar. Nakita ko yung kanyang pangalan, Lieutenant Colonel Kabading. At siya na yung nag-utos na buksan na. Kanina hindi lang natin nakita yung live video. Pero yung, dahil nga yung bugso ng mga taong naipit din sa gate, nakita tayong mga matatanda, Yung iba'y nawala ng kontrol, yung iba'y natumba, ika nga. Yun nga kasi dahil sa tindi ng puwersa nung sa likod. Dumating na nga rin dito, Igan, Vicky Arnold, yung election officer ng Datu Saudi Ampatuan, ni sa Attorney Yusuf Kari, at nirelay. Eto, ano nangyari? May nag-collapse daw. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Ito yung paulit-ulit kong sinasabi kanina na sa ganitong sitwasyon, ito yung posibleng mangyari. At nangyari na nga. Ito. At hindi pa ano to hindi pa ito senior bata pa to. Nahimatay. Ito tinutulungan siya. Kapapanganak lang. Nako, yun lang. Merong medic dun eh. Merong medic. Tawag kayo ng medic. Opo, wag po kayo magsiksikan. Wag po kayo, bigyan nyo po ng espasyo. Bigyan nyo po ng espasyo. Ma'am, bigyan nyo lang po ng espasyo para makahinga siya. Opo. Bigyan nyo lang po ng espasyo. May medic dun. May medic dun. Sir, baka pwedeng tawagin yung medic ng army dun. Meron dito may problema. May medic po dun. Ready po sila. So tawagin nyo po para ma-respondihan ito. Kilala nyo? Yun na nga. Pagdating ng election officer dito, Vicky Arnold Atom, ay siya na yung nagmando. Nakita niya rin yung problema. Pinapaliwalag niya sa atin, dito sa voting center na ito, 3 yung barangay. So meron ding 3 gate. So ang ginawa niya, sir, ito. Pinapaliwalag niya 3 yung barangay na nandito. So bawat gate, doon yung pasukan at labasan ng kada barangay. Kasi pag pinaghalo-halo daw, ay baka lalong magkasiksikan at saka yung mga supporter ng iba't ibang mga kandidato, baka mag-away-away. Pagkatapos mapasukin lahat ng mga tao sa labas, tingnan nyo kung gaano kaluwag. Ayan. Yan yung gaano kaluwag. Gaano kaluwag. Yan. So okay na yung problema, nasa loob na. Vicky Arnold Atom, katabi ko, si Attorney Yusuf Kari. Siya po yung election officer nitong Datu Saudi Ampatuan. Sir, finally, buti na lang din. Pinasok, nakita nyo naman yung naging epekto. Nakapasok nga sila, sir, pero doon naman sila nagkukumpul-kumpul sa voting center sa mga polling precinct natin. So, tingnan natin ngayon kung ano yung makakain ng mga security personnel natin sa pag-manage sa crowd. Kasi kapag doon sila, yung iniiwasan natin na may magkagirian na iba-ibang grupo, magkasuntukan. So, sa ngayon, kita nyo, nakapasok sila, pero ang dinumog naman is yung mga polling precinct natin. But we are hoping na sana makaya nating manage yung dami ng tao na pumasok sa ngayon. Kanina, sir, bago kayo dumating, nakita namin yung mga problema. Una, yung mga senior citizen, mga buntis, yung mga PWD, sinasala pa rin. Sana kung pinapasok sila ng maaga, naiwasan na maipit po sila dito sa gate. Sir, hindi ho tayo nagkulang sa pagre-remind sa mga botante natin, sa mga officials natin na meron pong special voting hour for the persons with disability, senior citizen, as well as the heavily pregnant women. That is from 5 a.m. to 7 a.m. So, unfortunately, hindi ho yata sila nag-avail ng special voting time na yon. Kaya, ang nangyari po... Naku, sorry attorney nakita ko kasi maaga kami dito eh. Yes, sir. Nakita ko sila, nandun sila sa oras na yun eh. Even before 7 a.m. na between 5 a.m. and 7 a.m. yun yung para sa kanila.
nakita ko sa kanila yung iba, nandyan na, ng ganong oras. Pero naipit pa rin po sila sa gate. Yun din ang naging problema. Yun din ang worry ko kanina, na baka maipit sila. Actually, naiipit na nga sila. Yes, sir. Siguro sir, dahil yan dun sa kahit yung hindi PWD, senior citizen at heavily pregnant, pumila na even earlier than their prescribed voting time. Kasi supposedly, ang regular voting time nila is from 7 a.m. to 7 p.m. para sana napagbigyan yung mga yung mga nabanggit natin na mga personality na yun na makaboto. At isa pa, attorney, kitang-kita rin kanina, habang nagsisiksikan yung mga gustong pumasok, may mga lumalabas using the same gate. Gaya ho ng nasabi ko kanina, sir, dito ho sa Pindililang Elementary School, may 3 barangay po na nakatoka na dito boboto. Ang Barangay Ilian, Barangay Salbo, and Barangay Kitango. So, kaya ho, actually, nag-designate tayo ng isa-isang entry and exit point sa bawat opening nitong voting center natin. Kaya nga lang, yun, yung sa isang barangay, merong napakaraming flock ng botante na pumila. Naiintindihan ko yun na may 3 barangay, pero Yes, sir. wala bang pwede sanang nagawang paraan na hindi magsasalubong yung papasok sa labas? Gaya nga ho nung sinabi ko, sir, dadalawa lang ang opening nitong Pendililang Elementary School. Kaya nga ho, wala ho tayong magawang ibang area na entry and exit point. So, kita nyo naman, naglatag na tayo actually ng mga measures natin para pumila sila mabuti. So, kung makikita nyo doon sa loob, doon naman sila nagkumpul-kumpulan ngayon. So, let's hope ho na ma-manage ng mga tropa natin kasi kaya nga ho, limited lang yung pinapapasok natin kasi para kung ano lang din ho yung capacity ng mga security personnel natin to handle inside our voting center. So, sa ngayon po, let's hope and pray na makaya po natin yung dami ng tao na nakapasok na yan. Paliwanag po natin, ano po ba yung risks? Ah, Kumpul-kumpulan sila dyan. Opo, for the information of everyone, last barangay and SK elections, nagkagulo na rin po kasi dito sa voting center na ito. So, yung mga security personnel po na yan, yun po yung iniiwasan nila na magkasama-sama ho yung mga magkakatunggaling grupo at magkagulo. So, yun ho yung kumbaga nakikita nila na ma-minimize or ma-mitigate yung gano'n na mga situation. Kaya ho, gano'n yung measure na na-implement natin. Pero moving forward, marami kayong natutunan sa araw na ito na pwedeng mabago sa mga susunod na pagkakataon. Actually, sir, kaya natin na-implement ang measure na yon dahil doon sa mga natutunan natin ng mga previous elections. Kasi yung PNP and AFP natin, alam naman po nila yung ginagawa nila. Pero maswerte na rin po, wala masyadong, although nakita tayo na hilo, Yes, sir. pero bukod sa kanya, buti walang nasaktan talaga. Yes, sir. Alhamdulillah, sir. Wala namang injured. Yung mga na-short lang po siguro ng hangin dahil sa dami ng tao. Sino po ba naglatag ng plano na ito? Before the election day, sir, the COMELEC, the AFP and PNP, kami po yung nagplano nung mga security protocols na implement natin sa mga voting centers natin sa buong munisipyo. Sige. Igan, Arnold, Vicky, kung may tanong kayo kay Attorney Carrie, maaari kong ipasa itong override ko, pero kung wala naman kayo tanong, Well, June, umaasa Yun lang na lang, tayo na Vicky, may Atom. matutunan So, tayo thank- sa ano na ito for the next elections. Kamusta naman, June, itong alin na nahimatay kanina, yung nasa likod mo? Okay na ba siya? medyo mas okay na siya, Vicky, kesa kanina. Eto, may tumutulong na sa kanyang uniform na personnel. Dapat hindi medyo kailangan lang magkumpul-kumpul siguro ng yung mga konting tao espasyo dyan para para magkaroon makahinga siya siya. ng- Buting, Oo. totoo. Kanina may bukod sa kanya, Vicky, kanina may nakita rin akong isang matanda na dumadaing. Nahilo rin daw siya dahil isang oras siyang siksikan dun eh. O, tama, maluwag na nga dito. Sa loob naman, doon ang kumpulan yung sinasabi ni attorney,
Ayun yung kailangan nilang tutukan dahil nga doon sa history nitong voting center na ito na kada eleksyon ay hindi nawawala yung kaguluhan. Again, uulitin ko bilang paggalang na rin doon sa mga security forces natin, alam natin na ginagawa nilang lahat para maprotektahan yung peace and order dito sa loob ng voting center na ito. Pero yun nga lang, may ganitong insidente na siguro, lalo na yung mga iba rito, hindi naman ganun kadalas nagpupunta, hindi inaasahan. Pero moving forward, sabi ko nga, marami tayong matututunan dito. Susunod na eleksyon, baka pwede pang mga adjustments na gagawin para hindi na maulit ang nangyari ngayong araw na ito. Vicky. Oo, syempre kailangan balansehin yung concerns niyan, yung security at the same time, yung nangyari dyan sa likod mo na nahimatay ng mga babae dahil na nga dito sa naging sitwasyon kanina, no? June, sige, maraming salamat sa iyo, June, ha? Thank you, Vicky. Alright, so kanina, Igan, nakita natin, no, si... Hindi, mabilis yung action ni Chairman. yes. Pagkatapos mismo ng inutos siya press agad yung conference. pagbubukas ng gate at nakita mo naman, maayos doon na lang magkaagulo sa polling precinct Oo, naman. sinasabi Pero at least na lumuwag yung sitwasyon ng ating mga kababayan. Sabi niya, doon naman nagkukumpulan sa polling precinct. Pero at least maluwag at may mga espasyo kung saan sila pwede umupo, di ba? Para maiwasan yung mga nangyari kanina na may Ang nahimatay naging pa. problema pala, kahit 5 to 7 senior citizen, PWD, tsaka buntis, sumabay pala yung mga regular voters na rin. Gusto na rin Pumipila na rin pumila sa sila labas. doon. Oh.